Mga tol, kung naaalala ninyo, nagre-request si Zelensky na magpadala ang Amerika ng Tomahawk missile sa kanila para mapuwersa daw ang Russia na makipagnegosasyon. Pero sinagot na yan ng Russia na kapag yan ay ginawa ng US, is mas lalong lalala ang tensyon, mag-e-escalate palalo yan mga tol at masisira, irreparable, irreversible. Masisira nang wala ng posibleng pagkaayos pa etong relasyon ng US at saka ng Russia. Pero ang sabi ni US President Trump, ikinukonsidera niya, no, ni US President Trump ang posibilidad ng pagpapadala ng Tomahawk long-range cruise missiles dito sa Ukraine bilang bahagi ng tuloy-tuloy na digmaan nito laban sa Russia. Naku po, ito ba'y hudyat mga tol na willing na rin mga kapatid makipag-participate ang Amerika sa laban ng Ukraine, no, dito sa Russia? Kasi sabi nga ng dating Prime Minister ng Ukraine, kapag yan ay ginawa ni Trump mga tol, hindi na siya magiging mediator, magiging participant na siya. Kumbaga hindi na siya yung pumapagitna kasali na ngayon siya at pumanig na siya dito sa Ukraine para labanan etong Russia. So ano kaya ang mangyayari dito? Well, panoorin natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Samahan ninyo ako mga tol, tayo magbibigay lang naman ng reaksyon, ng komentaryo. At mamaya-maya pag-usapan natin yung babala naman ng China dito sa Amerika. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw ay nanonood naman sa Facebook page natin, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-like and follow dito sa ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong taga-subaybay. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ikinukonsidera ni US President Donald Trump ang posibilidad na pagpapadala ng Tomahawk long-range cruise missile sa Ukraine bilang bahagi ng tuloy-tuloy na digmaan nito laban sa Russia. So hindi pa siya nagpapadala o hindi pa siya magpapadala, kinukonsider pa lang niya mga tol. Kumbaga parang pinag-iisipan niya na pwede kami magpadala ng Tomahawk long-range cruise missile dito sa Ukraine para labanan itong Russia. Pero syempre kailangan niya ring i-consider yung mga consequences tulad na lamang din nung sinabi ng Russia at sinabi nung dating Prime Minister ng Ukraine. So dalawa yan sa kailangan niyang pag-isipan pa. Well, matalino din naman si Trump mga tol. Alam niya kung anong pwedeng mangyari kung ano yung mabuti at hindi. Sa panayam habang sakay ng Air Force One, sinabi ni Trump na maaari niyang gawin ito kasunod ng pag-uusap nila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong weekend. Dagdag pa ni Trump, kakausapin niya rin si Russian leader Vladimir Putin kaugnay dito. Kakausapin niya, no? Putin, magpapadala ako ng Tomahawk missile dito sa Ukraine, Parang ganun ba? Pero sabi nga di ba ni Putin, mga tol, pag ginawa yan ng US, masisira na yung ugnayan nilang dalawa. Masisira na yung relasyon ng US at saka ng Russia, mga tol. At irreversible daw yun, irreparable. Hindi na maaayos pa. Pabala naman ng Moscow na ang ganitong hakbang ay maaaring magpalala ng tensyon at posibleng makasira sa ugnayan ng Russia at Estados Unidos. At eto ba'y pwedeng maging mitya, mga tol, ng mas matinding laban ng pandaigdigan? Huwag naman sana, no? Pero marami kasi mga posibilidad, lalo na pag marami ng mga bansa ang na-involve, di ba? Ang Tomahawk missiles na may saklaw na hanggang 2,500 km ay maaaring umabot sa Moscow kung gagamitin ng Ukraine. Ngunit ayon sa Kremlin, kahit anong armas ay hindi na umano makapagbabago sa takbo ng digmaan. Sabi na ng Kremlin yun mga tol Sabi na ng Russia yon, kahit anong armas pa gamitin nyo, wala na magbabago rito sa gerang to. Diba? Wala na magbabago dyan. Kung ang iniisip ng Ukraine, parang ganun ang gusto nilang sagutin Kung ang iniisip ng Ukraine, yung pagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng sandata, is mapapaupo nyo kami para makipagnegosasyon kayo, hindi yan mangyayari. Bagkos mas lalo pa ninyong palalalain etong labanan na to. Yun ang parang gustong mensaheng ibigay ng Russia. Well, hindi na yun yung gustong mensahe nila. Yun na mismo yung direktang mensahe nila mga tol. Yung ganitong uri ng aksyon is magpapalala lang at magdadala sa ibang level, diba, ng tensyon etong mangyayaring to. At masisira pa yung relasyon nilang dalawa
ng US. So parang pinapapili mga tol ng Russia. Mamili ka, Amerika. Magpadala ka ng missile dyan, ng Tomahawk missile dyan sa Ukraine na wala namang magbabago rito sa digmaan. Pero masisira relasyon natin. No? Ganun yung gusto nilang sabihin eh. They need Patriots very badly. They'd like to have Tomahawks. That's a step up. They'd like to have Tomahawks. We talked about that. And so we'll see. Well, I don't know. I might have to speak to Russia, to be honest with you, about Tomahawks. Do they want to have Tomahawks going in their direction? I don't think so. I think I might speak to Russia about that. So yun ang sabi ni Trump mga tol. Pero hindi niya pa kinokonfirma o hindi niya pa sinasabi na yes, magpapadala ako ng Tomahawk dito sa Ukraine. Pero kailangan niyang pag-isipan niya ng maigi. Ngayon, dito naman tayo sa ibang balita kung saan nagbabala ang China na gaganti sa Amerika kung hindi babawiin ang bantang 100% na taripa. No, kasi itong nakaraan mga tol, nagbanta ang Amerika, napapatawan nila ng 100% tariff itong itong China mga tol, no? Ito hindi na matapos-tapos mga tol na labanan nitong dalawang bansang to dahil napakahigante rin kasi talaga nitong China kaya hindi sila hindi sila nagpapatalo no? Gaganti daw sila mga tol. Panoorin natin mula rito sa News 5 Everywhere. Nagbabala ang China na gaganti sa Amerika kung hindi nito babawiin ang bantang pagpataw ng bagong taripa sa kanilang produkto. Matatanda ang sinabi ni US President Donald Trump na plano niyang patawan ng 100% taripa ang mga produkto ng China. Grabe no, 100% tariff. Nahihigpitan din ng Amerika ang export control sa anumang critical software. Tugon daw ito ni Trump sa paghihigpit ng China sa kanilang pag-export ng rare earth minerals. Ginagamit yan sa pagbuo ng smartphones, electric vehicles at missile system. Nakatakdang magkita si Trump at Chinese leader Xi Jinping sa South Korea sa susunod na 2 linggo. Ang tanong, matutuloy pa kaya mga tol? Saka dun pa lang sa pag-anunsyo pa lang ni Trump na magpapataw siya ng 100% tariff no, dito sa China, may mga nagbago na agad sa stock. No, may mga nagbago na agad mga kapatid sa pandaigdigang kalakalan o merkado mga tol. May mga bumagsak na agad na stocks. Ewan ko, may mga natakot din ata mga tol. Pero ang laki kasi talaga ng impact nito sa global economy mga tol, no? Ngayon, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi dito sa mga balitang ating napanood? Ating natunghayan, pwede ka magbigay ng iyong komentaryo sa ibaba mga kapatid. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.